Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic at bida-bida. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Somewhere sa royal capital ng Paluma, ay pinakita na nga itong bida natin na nagngangalang Ban-Oza, na kumpara sa ibang tao ay maganda ang pakikitungo sa mga demi-human. Mismong si Manong demi-human na nga ang tumatanggi sa perang ibinibigay ni Ban-Oza at pinagtitinginan na nga sila ng mga tao, hanggang sa sumingit na nga sa eksena itong dalaga na nagngangalang si Queen at tanggapin na nga lang daw nila at di nga raw tumatanggap ng hindi itong si Ban-Oza. Wala naman nang nagawa si Manong kundi tanggapin ang pera, na lubos kinatuwa na nga ng kanyang mga kasama, habang inis at galit naman ang nadama ng mga tao dito sa ating bida. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Ban-Oza nang bigla na lamang nagliwanag ang kanyang katawan at kalaunay bigla na nga lang naglaho na parang bula. Hanggang sa ipakita na nga lang na nasa harap na siya ng mga di kilalang tao, na binati siya at welcome na raw sa Magical Kingdom of Clyrode, ginoong hero candidate. Teka, anong nangyayari, tsaka anong hero candidate? Pagtataka na nga ni Ban-Oza at baka nagkakamali raw sila dahil isa lamang daw siyang hamak na mga ngalakal. Paliwanag naman ng matanda na bilang party ng kanilang tradisyon ay nagsusuman sila ng mga potential heroes mula sa ibang mundo, bilang tugon sa matagal na nilang sigalot laban sa mga Dark Army. Agad may lumapit naman kay Ban-Oza at i-assess nga raw nila ang kanyang abilidad, at titignan ng divine blessings na nakuha niya mula sa mga Diyos, na kung tawagin nila ay divine revelation. Sa gulat ng lahat ay pucho-pucho nga lang daw ang stats ni Ban-Oza at bukod dito ay wala raw divine revelation, at kahaling tulad nga lang daw ng isang ordinaryong tao. Di ba sabi ko naman sa inyo isa lamang akong simpleng mga ngalakal, di ibabalik nyo na ako sa mundo ko, ika na nga ng ating bida sa mga ito. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nalihis ang atensyon ng lahat sa kasabay niyang lalaki, na lubos kinatuwa ng lahat dahil may taglay na pambihirang stats na pang legendary hero raw. Abat maging ang kambing na nag-assess kay Ban-Oza ay lumipat na nga rin, at inetsapwera na nga ang ating bida porket may mababang stats. Todo sip-sip na nga ang hari sa bagong tagpong hero nila, at nagpapasalamat na dumating daw ito sa mundo nila, habang ang bida naman natin ay heto na sa labas nagmumuni-muni at walang pumapansin. Grabeng pangbabastos na nga ang natanggap ni Ban-Oza at tila parcel lang na inilagay sa isang karwahe, at ipapadala nga siya ng kaharian sa isang kagubatan na kung tawagin ay De La Visa Forest at doon na nga raw siya maninirahan simula ngayon, sinsarado na raw ang portal ng pinagsumunan niya. Wala naman nang nagawa pa si Ban-Oza kundi tanggapin na lamang ito at pinagbawalan pa nga siya na ipagsabi ang mga kaganapan sa iba. Maging si Kuya Driver ng karawahe ay suplado nga rin sa ating bida, at bawal na raw siyang kausapin ito, ngunit kinulit parent nga ito ni Ban-Oza at tinanong kung slave daw ba ito ng kaharian nila. Natawa nga lang ito sa kanya at di man daw ganoon kataasan ang kinikita niya ay hindi siya slave tulad ng iniisip nitong binata. At pantay-pantay nga lang daw ang mga tao at demi-human sa kanilang mundo. Sisingit pa nga sana ng tanong si Ban-Oza tungkol sa De La Visa Forest ngunit agad na itong binara ni Manong Driver. Nagdaan ang mga araw hanggang sa inabot na nga ng 20 days ang biyahe nila Ban-Oza bago nila narating ang destinasyon nila. At dito nag-abot ng isang pouch si Manong Driver na nagmula raw sa hari, isang bottomless pouch na naglalaman daw ng mga gamit, pagkain at pera na sasapat lamang sa kanya. Bago umalis ay may pa-warning na nga sa kanya si Manong Driver, kung saan usap-usapan daw na dito nagkukuta ang Dark Army. Kaya kung nais nga raw mabuhay ng ating bida, ay lumayo raw ito sa lugar na ito. Nagpasalamat na nga lang ang bida natin ngunit kahit naman daw gustuhin niya ay wala naman siyang alam na ibang lugar sa mundong ito para mapuntahan, kaya naman tinignan na lamang ang laman ng kanyang pouch, at dito kinuha ang isang espada. Sakto namang may napadaang mga slime sa kanyang kinaroroonan ngunit ipinagsawalang bahala lamang ni Ban-Oza at mukhang mababait naman daw, hanggang sa nagulat na lamang siya nang sabay-sabay siyang atakihin ng mga nasabing slime. Ngunit mas kinagulat nang makita na nalaspag agad ang espada niya. Kasabay nito ay lumutang na nga ang isang notification kung saan nagsasabing level 2 na daw siya, at dito pinagtaka na nga ni Ban-Oza kung ano daw ba itong mga parang 8 na nakatamba. Kaakibay din ang pag-level up niya ang pagbukas ng voice guidance. Dito na nga ipinakita ng voice guidance ang iba pang skill na kaakibat ng kanyang pag-level up, na kinagulat na nga ni Ban-Oza sa dami ng pumilibot sa kanyang notifications. Dito na nga rin na-detect ng kanyang panibagong skill ang sumpa na nilagay sa kanyang pouch, kung saan nag-a-attract ng mga monster, na lubos pinangamba na nga ng ating bida at kaya raw pala nilusob siya ng mga slime kanina, tas mukhang sinadya pa na putyo-putyo lamang ang espada niya, kaya naman napagtanto nito na tila may mga atit daw na mamatay na siya. Kalaunan nga ay matik nang tinanggal ng kanyang system ang nasabing sumpa ng kanyang pouch, sabay rekta pumunta na nga sa kagubatan nitong binata. Muli ay isang notification na naman ang bumungad sa kanya,
kung saan nag-warning sa kanya na kontaminado raw ng Melisium ang De La Visa Forest, malabayolet na usok na nilalabas ng mga durudemonyong kalaban na sadyang mapaminsala, kaya naman iminungkahi ng kanyang voice guidance na i-purify daw nila ang nasabing kagubatan. Okay na nga lang si Ban Oza at wala naman daw siya choice since dito raw siya pinatitira ng mga gaga. Agad nag-activate na nga ang pangmalakasang purification magic ngunit ayon sa bida natin ay tila wala naman daw nangyari, hanggang sa bumungad na naman nga sa kanya ang kanyang system at sinabing nag-level up daw siya, na lubos kinagulat na nga ng binata at sandamakmak na level ups ang nag-pop up. Samantala, sa pinanggalingan niyang kaharian ay pinakita naman ng isang prinsesa na nakikipagdiskusyon sa amang hari nito, at lubhang napakalupit daw ng ginawa nila sa hero candidate, at bukod nga raw sa mali nila na hindi na ito naibalik pa sa mundo nito, ay pinadala pa nga raw sa De La Visa Forest, na usap-usapan ng kuta ng Dark Army. O ano naman ngayon, supot naman na hero yun, walang kwenta, banat na nga ng hari sa prinsesa. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na nga lang sumingit ang isang matanda, at ibinalita sa hari na may gumamit daw ng pinakamataas na holy magic sa lahat, ang purification magic. Asus walang iba syempre yung manok na hero natin yan, aba akalain mo ba man at agad ng pangmalakasang magic, ako ata pumili dyan kaya garantisado talentado yan, pagmamayabang na nga ng hari. Pero hindi po nanggaling sa ruta ng hero ang nasabing magic, kundi sa kagubatan po bandang norte, sagot na nga ni Tanda, na lubos kinagulat ni Tanga. Samantala, pagtataka naman ang nadama ni Ban Oza at papaanong antaas daw ng ne-level niya sa wala naman daw siyang kinalaban ng mga halimaw, at hanggang ngayon pinagtataka pa rin yung infinity symbol na 88 daw. Maging ang mabilis na pag-regen ng kanyang mana ay pinagdudahan pa at indikasyon daw na sadyang mababa lamang ang kanyang mana. Habang nagmumuni-muni sa kung ano na daw gagawin niya since wala naman daw nagawa ang walang kwentang purification magic niya, ay bigla na naman niyang lumutang ang voice guidance niya at iminungkahing gamitin niya ang shapeshift magic, na lubos kinatuwa naman ni Ban Oza at wala na siyang problema na makilala pa ng iba, kaya naman agad inactivate ang spell. Sa una ay pinili niya nga muna na maging babae ngunit agad din namang nagpalit at naisip na ito na ang magiging panghabang buhay na itsura niya. At ngayon magagawa niya ng araw pumunta sa mga katabing bayan nang walang nakakakilala sa kanyang katauhan. Muli na namang nagsuggest ang system niya na gumamit ng teleport magic nang makapunta siya agad sa Royal Capital, na siyang tunay nga ay agad ding sinubukan ng ating bida. Nang matesting na di ito scam ay bigla nang sumagi sa isip ni Ban Oza na gamitin ito pabalik sa kanyang dating mundo. Ngunit sa kasamaang palad ay wa-epek ito sa ganoong paraan. Dahil dito ay nag-ikot-ikot na lamang sa bayan nitong si Ban Oza, at nagbabaka sakali na makahanap ng guild nang makapagsimula ng araw siya ng kanyang buhay sa mundong ito. Muli ay nagsuggest na naman ang kanyang system na dumiretso nga lang daw siya at nandoroon ang Cly Road Castle Town Adventurers Guild. Pakarating sa guild ay bumungad na nga sa kanya ang orientation ni ate ukol sa ranks na nakadepende sa accomplishments, at kaakibat rin ng pagtaas ng iyong rank ay ang mas tibotib ang rewards at mas mahihirap na quest, pero syempre dapat daw registered muna sa guild, so magre-register ka na po ba kuya? Tanong na nga ni Ate Elf sa kanya. Oo naman agad si Ban Oza at dito nagpa-register sa pangalang Fleo. Habang naghahanap ng pwede niyang ma-quest ay eksena na nga itong isang bata na naghahanap ng escort papuntang De La Visa Forest, na walang pumapansin dahil bukod sa manipis ang bayad nito ay usap-usapan ng kuta ng Dark Army ang nasabing kagubatan. Dito na nga lumapit si Ban Oza at siya na nga lang daw sasama rito, tsaka nanggaling naman na raw siya rito gamit ang teleportation magic kaya madali na lamang ito. Lubos na gulat na nga ang lahat ng nakarinig at imposible raw na kaya nitong mag-teleport, habang ang bida naman natin ay nagtataka at akala niya raw basic na magic lamang ang pag-teleport. Lumayo ka sa bata, biglang singit na nga ni Ate Ganda na nagpakilalang si Bali Rosa ng Royal Knights, at ano raw ang pinagdadadada nito na kaya niyang mag-teleport, sa mukhang tambay nga lang naman daw ito. At kung ano-ano pang ang pangmamata at panghuhusga mula sa mga dalagang ito. Di ipakita ko na lang Summer dadagdagan nyo pa init, ika na nga ni Ban Oza na nagpakilalang si Fleo. O dali na, putol kinabukasan mo kung nagsisinungaling ka, banat na naman nga sa kanya ni Bali Rosa. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang ang lahat ng basic in lamang ni Ban Oza ang teleportation magic, kaya naman napatanong sila kung isa raw bang pangmalakasang sorcerer ng highest order itong si Fleo. Hindi naman agad itong bida natin habang sila Bali Rosa naman ay lumuhad na nga sa kanya at nag-sorry, at masyado nga raw silang naging bastos sa kanya kanina. Nagtaka naman ang bata at wala na nga raw ang Melisium na nakabalot sa kagubatan, maging mga magic beast daw ay wala na siyang nadarama pa. Boboses na sana ang ating bida na siya ang may gawa nito ngunit agad nag-warning ang kanyang system na delikado raw na malaman ng isang demon na kaya niya ang purification magic. Hanggang sa kalaunan ay tutukan na nga nila Bali Rosa ng espada ang bata, at ipakita na nga raw nito ang tunay niyang form.
Ayon kila Bali Rosa ay may naging babala raw ang guild ukol sa isang kadudadadang bata na humihingi ng tulong papuntang De La Visa Forest. Sa likod ng mga inosenteng mata ng bata ay bigla na nga lang itong umisi at mukhang tama sila ng hinala rito, at kalauna ay nag-transform na nga at nagpakilalang si Fenrise, na kababatang kapatid daw ni Feng Errol ng Infernal Four. Pinadala nga raw siya ng kapatid niya para mag-obserba lamang at maghanap ng foods, ngunit since dumating na sa ganito ay mamatay na nga raw silang lahat. Sabay naglabas ng pangmalakasang Malisium na nagpabagsak na nga sa kanilang lahat bukod kay Ban Oza. Nang makita nitong waepek ito sa binata ay agad na nga itong umatake. Nang mapagtanto ng ating bida ang sitwasyon ay agad na nga nitong tinel-report ang mga dalaga, na siya na ngang nag-iwan sa kanyang kaharap ang kalaban. Abat nagpaiwan ka pa talaga, mukhang tinamad ka na sa buhay mo, banat na nga ng dambuhalang aso sa kanya. Bagamat may pangamba ay di naman daw pwedeng mamatay na lamang siya basta-basta nang wala man lang nagagawa pa sa mundong ito. Ika na nga ni Ban Oza sabay inilabas lahat ng kanyang skill at mukhang ibibur lahat sa kalaban, hihi. Pabayra na rin lods ng like at subscribe ko dyan. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Sa gulat ni Ban Oza at ng kalaban ay sunod-sunod na spell na nga ang nagawang makas ng ating bida, hanggang sa di na nga makagalaw ang Fenrir gamit ang gravitational magic na kines ni Ban Oza dito. Kalaunan ay iminungkahi na nga ng kanyang system na gamitin daw ng binata ang subjugation magic, kung saan ma-enslave raw ang sinumang target at makokontrol gamit ang spell na ito. Habang pilit ko makawala ang Fenrir ay di naman magawang i-cast ni Ban Oza ang spell at naalala ang mga demi-human sa kanyang dating mundo, at di niya raw ito gagamitin kailanman lalo na sa bagong mundong ito. Dahil na rin sa tindi ng kapangyarihan ni Ban Oza ay sumuko na nga lang kalaunan ang Fenrir, at iminungkahi na nga sa ating bida na patayin na lamang siya. Agad tumanggi naman ang binata at sinabing di niya naman daw nais ang nakikipaglaban, sabay alis ng kanyang spell na lubos kinagulat ng kalabang Fenrir. At bakit papakawalan daw siya ng binata sa isa raw siyang demon na mortal na kalaban lalo na ng mga tao, pagtataka na nga nito. Sa totoo lang wala naman ako paki kung tao man yan o demon, ayoko lang talagang pumatay lalo na ng sinumang malugod na sumuko na, ika na nga ni Ban Oza. Walang ano-ano'y nag-transform na nga lang sa kanyang human form ang nakalaban niyang Fenrir na lubos kinagulat na nga ni Ban Oza at hubot-hubad itong bumungad sa kanya. Kaya naman agad niya itong tinakpan ng kanyang damit, sabay sabi na hahayaan niya na lamang daw ang Fenrir basta't ay pangako nito na kailanman hindi naman nanakit pa ng mga tao. Bibigyan niya pa sana ang todo nagbablush na dalaga ng damit galing sa kanyang pouch ngunit bigla na lamang hinimatay gawa ng sobrang paggamit ng magic kanina. Habang naghihintay magising ang dalaga ay napamuni-muni na nga ang ating bida at lubos pinagtaka kung bakit tila napakalakas daw ng kanyang mga magic, hanggang sa kalaunan ay pinakita na ngang nagising ang Fenrir na may nakahanda ng damit sa kanyang tabi. At nang buksan ng tent ay napablush na naman nang makita ang bida nating kinamanghaan ito at inakalang mahihinang nilalang lamang ang mga tao. Ginamitan mo ba ako ng healing magic? Agad na tanong na nga ng dalaga sa bida natin na masaya siyang binati nang makalabas na siya sa tent. Oo naman si Ban Oza, habang itong dalaga ay lubos nagtataka dahil kung iba raw yun ay binalatan na siya ng buhay hanggang sa mamatay. At dahil nga dito ay nangako sa kanya ang dalaga, na nagngangalang Fenris, na kailanman hindi na makikipaglaban pa sa mga tao. At simula nga raw ngayon, dahil na rin sa pambihirang lakas nitong binata, ay kinikilala niya na raw itong master, at ibibigay ang kanyang buong buhay mabayaran lamang ang utang na loob niya dito ay wow sana all na naman. Teka naman agad ang binata at di naman daw kailangang gawin yun ng dalaga, ngunit sa kabila ng pilit pagtanggi ng binata ay waepek ito sa kadesididuhan ng dalaga at gagawin na raw ang lahat anuman ang gustuhin niya, basta't hayaan nga lang daw siya nitong magstay sa kanya. Sa kabila ng pilit pag hindi ni Ban Oza sa mungkahi ng dalaga at wala nga raw siyang hangarin na mang-alipin ng iba ay tila kabaliktaran naman ang naging epekto sa dalaga at todo nagpakyut na nga sa ating bida, at kung di rin naman daw siya tatanggapin ni Ban Oza ay magpapakamatay na lamang siya. Lubos ikinataranta na nga ito ng binata kaya kalaunan ay tinanggap na lamang ang proposal ni Fenris. Dito na nga nagkwento si Ban Oza na nagmula siya sa ibang mundo, at sinomen lamang sa mundong ito bilang isang hero candidate, at ipinatapon dito ng kaharian dahil sa wala raw siyang kwentag hero, sabay ipinakita ang kanyang tunay na mukha at binago niya raw nang hindi siya makilala ng mga tao sa kaharian. Wala nga raw siyang alam sa mundong ito at kung saan siya tatanggo kaya kung sasamahan daw siya ng dalaga ay magsisisi lamang ito at mahihirapan. Wala akong pakialam, tsaka sa lahi namin, nabubuhay kami para sa aming master, sino ka man o ano ka man, magiging loyal ako at sasamahan ka magpahanggang kamatayan. Ika na nga sa kanya ni Fenris na dinambahan siya ng pangmalakasang yakapsul. Samantala, balik sa kaharian, ay kadeskosya naman ng hari ang papogi nilang hero, na todo rason sa nakaraang paglusob nito sa Dark Army, na kesyo kasalanan daw ng mga pipitsuging kawal na pinadala ng kaharian,
at mga walang kwenta raw sa harap ng laban at bago pa man daw niya masamahan ay ubos na sa bakbakan, at ginawa niya raw lahat mailigtas lamang lahat ng pwede pang mailigtas, dagdag pa nga ng bobo. Sabay walkout na nga at magpasalamat nga raw sila dahil niligtas niya pa ang mga ito. Nang tanungin ng hari ang isa sa mga kawal ay kwento na nga nito na puro mouth lang daw ang hero at nasa likod lang naman daw buong pagkakataon ng kanilang raid, at basta na lamang umalis at iniwan ang mga kawal. Nagdadadabog na nga ang hero at sa isang buwan daw ng kanyang pagtitraining ay wala man lang nag-improve sa skills niya, at paano raw kung sakaling makaharap siya ng pangmalakasang kalaban edi nagkalintik-lintikan daw siya kung nagkataon, sabay lumutang ang bibi nito na niyaya na nga ng baliw na magliwaliw. Samantala, kasama naman na ni Ban Oza itong si Fenris na nagpunta sa bayan at kakailanganin nga raw nila ng trabaho at matutuluyan. Sa kung saan ay bigla na nga lang may tumawag kay Fenris na Mrs. at kung gusto nga raw nito ng mga sariwang gulay, na nagbigay ideya na nga sa bida natin na maganda na ring mapagkamalan silang mag-asawa nang mas madali silang makapaglakbay ng hindi pinagdududahan. Lubos na tuwa na nga ang dalaga at karangalan nga raw ang maging asawa ng isang malakas na mister, na todo blush at nagdedilulo na sa daan. Hala siya magpapanggap nga lang tayo, sabat na nga ni Ban Oza ngunit wa-epek sa dalaga at ganun na rin daw yun, sabay tawag sa kanyang darling. Rekta pumunta na nga sila sa Adventurers Guild para makapagparehistro na rin itong si Fenris, na lubos kinilig na naman dahil sa lahing araw nila, kapag kinakasal, ay lumululo ng magkapareha ng buto mula sa iisang pagkain, na tila ganito rin daw na may pa-matching-matching na accessories, hihi, at dito nagparehistro na nga si Fenris sa pangalang Reese. Kalaunan habang naghahanap ng quest ay bigla na ngang may pa-emergency quest ang guild at may namataan daw na grupo ng mga Psycho Bears bandang norte at palusab na raw sa kanilang bayan. Bagamat times 10 ang reward na makukuha ay tila wala namang may gustong pumunta gawa ng ito raw ang mga nakaharap na kalaban ng nakaraang pamahalyang grupo ng Heroes Army. Maging si Ban Oza ay nag-alangan din tuloy dahil kung ang mismong hero nga raw ay di ito nagawang matalo ay lalo na nga raw siya na patapong hero lamang. Pinabulaanan naman ito ni Fenris at todo nagpresenta na ngang tatalunin niya ang mga Psycho Bears at papatunayan dito kay Ban Oza nang kung matatalo niya ang mga ito, ay patunay ito sa taglay na lakas ng ating bida na mismong tumalo raw sa kanya. Di rin naman natiis ng binata at sinamahan pa rin si Fenris, na todo-todo ang ka-excited na matalo ang mga Psycho Bears nang makuha raw nila ang reward para rito. Sa kung saan ay bigla na nga lang silang nakarinig ng sigaw, at nang kanilang lapitan ay dito na nga nila namataan ang isang grupo ng knights na napapalibutan ng Psycho Bears. To the rescue na nga ang bida natin na ginamitan ng kuru-kuryenteng magic ang mga kalaban, na kinainis naman ni Fenris at gumana na naman daw ang kabaitan ng kanyang darling. Nagpasalamat naman ang mga dalaga na agad nakilala ang ating bida at muli na naman daw silang niligtas sa pangalawang pagkakataon. Buti nga raw at okay pa rin ito matapos makalaban ng asong kanal kamakailan, nataman naman si Fenris ngunit natigilan ang tanungin ng mga dalaga kung sino daw ba itong kasama ng ating bida. Agad ipinakilala na nga ito ni Ban Oza na si Reese ngunit sinabing travel body niya nga lang raw na kinadismaya na nga ni Fenris at bakit hindi niya pinakilala bilang kanyang asawa. Sa gitna ng pagmomoment ni Fenris ay bigla na nga lang may lumutang na isang Psycho Bear ngunit sa kasamaang palad ay nataymingan na bad trip itong dalaga kaya ayon na tumba sa takot nang makita ang nanglilisik na mata ng dalaga. Todo baw na nga ito sa kanila at tila napagtanto na wala itong laban sa kanila, na todo nagpakyut pa nga makabatsi lamang sa sitwasyon, hanggang sa iminungkahi na nga ni Fenris na why not gawin na lamang nilang pet ang nasabing halimaw. Lubos si kinagulat na nga ito ng todo nangangatog na mga knights habang si Ban Oza naman ay tila nagustuhan naman ang ideya, na kalaunan ay nilagyan na nga ng collar ang Psycho Bear, isang restriction spell nang hindi raw ito mag-amok, di pa nga raw natapos at ginamitan din ito ng shapeshift spell ni Ban Oza nang hindi raw agaw pansin sa madlang people, at dito pinangalanan na nga nilang si Saib. Di na nga makapaniwala ang mga knights sa kanilang mga nasasaksihan at bukod sa binisip nga lang daw ng dalawa ang mga Psycho Bears ay ginawa pa nga raw ng mga ito na pet. Muli ay nagpakilala na nga sa kanya ang mga ito na sila Bali Rosa, Belano, Blossom, at Bailry. At kung mamarapatin nga raw ng ating bida at kung okay lang daw dito ay i-train sila kung papaano lumaban. Dito na nga naikwento ng mga dalaga ang nakaraang nabigong puwersa ng Heroes Army na sinupil ng Psycho Bears, na lubos kinagalit daw ng hero at lalaban lamang daw muli kung may mga karapat-dapat ng tao na pwede niyang makasama sa laban, dahil dito ay ipinag-utos ng kanilang hari na ituon nila ang kanilang mga sarili sa training hanggang sa maabot nga raw nila ang antas ng Psycho Bears. Nakakahiyaman daw sabihin ay mga baguhan pa lamang silang apat at malayong-malayo pa kahit magsama-sama pa raw sila na makapatay ni isa man lang na Psycho Bear. Habang napapaisip sa pabor ng mga dalaga itong bida natin ay buwisit naman ang nadama ni Fenris at ang lalandi raw ng mga dalagang ito. Agad napansin na nga ito ni Ban Oza kaya para hamupa ang toyo nito ay ipinakilala na nga sa mga dalaga na kanya itong asawa.
Abat biglang kambyo na nga ang pagkabuisit ni Fenris at todo kinilig na naman sa sinabi ng binata, at siya na nga rin mismong nagmungkahi kay Van Oza na tanggapin na ang pabor ng mga dalaga at bilang asawa niya raw ay gets niyang mabuti itong tao na nais lamang tumulong sa mga nangangailangan. Kalaunan ay omo o nangalang din si Van Oza kaya naman happy-happy na ang mga dalaga. Kinapala na nga rin ng mga dalaga ang mga pagmumukha nito at kung pwede raw makirente na lamang sila ng espasyo at lubhang delikado raw kung sa labas sila titira. Wala namang naging kaso dito si Fenris at tila naging pabor pa nga sa pumapag-ibig nating bidang dalaga nang makasama sa iisang kama ang jackpot na naman nating bida sana all kang hype ka. Samantala, pinakita naman ng isang chicks na pusa na ibinalita sa kanilang leader na kung tawagin ay Dark One, ang tungkol sa purification spell kamakailan sa De La Visa Forest na di raw kagagawa ng mages sa kaharian. Nang marinig ito ng Dark One ay agad ipinag-utos nito na hanapin ang may kagagawan nito at hulihin anuman ang mangyari. Kaya mangyaring mag-like at subscribe ka na rin muna Lods. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Good morning lab ko, pagbati ni Fenris sa bida nating lubos na gulat at ano raw ang ginagawa ng dalaga sa kanyang kwarto. Abat syempre asawa mo ako, ribat naman ni Fenris sabay pa flashback nitong si Van Oza, kung saan ipinabatid ng dalaga na mula Indron hanggang kuto ay alay niya dito sa binatilyo. Ngunit sa kabila nito ay todo kambyo ang binata at sa labas na nga lang daw siya matutulog. Pero makakahalata sila kung gagawin mo yan, rason na nga ni Fenris sa binata at ito nga ang naging alibay nila sa mga dalagang night. Dahil dito ay wala nang nagawa si Van Oza kundi pagbigyan na lamang ang makulit na dalaga, na nasaksihan pa nga ni ate mong Bali Rosa, di nagtagal ay nagsimula na nga ang training ng mga night sa pamamahala ng ating mga bida, ngunit sa kasamaang palad ay mukhang mahaba-haba raw ang kakailanganin nilang oras sa estado ng mga bobo, ika na nga ng binata, na binigyan ng pangmalakasang kwarto ang mga ito since mukhang matatagalan daw ang training nila. Lubos ikinatuwa na nga ito ng mga dalaga at nagpasalamat sa ating bida. Kalaunan ay bida-bida na nga sa kanilang iprenesente ni Fenris ang pagkaing inihanda nito, bilang selebrasyon daw ng pagtira nila ng sama-sama sa bahay na ito. Ngunit lubos kinabahala nila Van Oza dahil hilaw na karne ng nakalaban nilang dambuhalang baboy ramo kanina ang inihatag nito sa hapagkainan. Parang mas masarap ito Fenris kung luto, pasaring na nga ni Van Oza sa naguguluhang dalaga at kung gusto raw ba nila na lutuin pa niya ang mga karne. Wag na, mag-relax ka na dyan at kami na lang bahala, ika na nga lang nila Van Oza habang naiwan ang dalaga na lubos nagtataka dahil mas masarap naman daw ang karne pag fresh. Happy-happy na nga ang lahat nang matapos ng magluto sila Van Oza, kasama itong si Bali Rosa na tinulungan nga raw siya na magluto, habang itong si Fenris naman ay deskumpyado at duda sa kung masarap daw ang inihanda nilang pagkain. Ano ako kambing, pag kinain ko tadi lang dugo kundi pati tae ko magiging green, reklamo na nga ni Fenris. Ngunit nang ibinida ng ating bida na ginawa niya raw ang salad na ito ay kinain din naman agad ng dalaga, at kalaunay nagustuhan na nga ni Fenris at di inakalang masarap pala. At nang sabayan pa nga nito ng nilutong karne as per instruction ni Van Oza ay di na nga nito naitago ang pagkamangha sa kung papaano naging ganito kasarap ang resulta ng pag-iinit lang naman ng mga ingredients. At nang malaman na si Bali Rosa ang nagluto ng iba sa mga ito ay bida-bida na ngang iminungkahi na siya na magluluto sa susunod. Lubos kinagulat na nga ng lahat nang makita ang dami ng baboy ramo na dala nila sa Adventurers Guild, at kung paano raw nila nagagawa ito. Kamot pisngi na nga lang si Van Oza habang si Fenris naman ay nagpaalam na muna at may iasikasuhin lang daw muna siya sa bayan. Oo na nga lang ang binata bagamat nagtataka, hanggang sa kung saan ay bigla na lang lumutang si Manong Doggy at nais raw makausap si Van Oza. Ayon kay Manong Doggy ay usap-usapan na nga raw ng buong bayan ang mga nagagawa ni Van Oza, na maging sa hero ng kaharian ay nakaabot na kaya nag-request sa kanila mismo ang hari na magsilbi itong bida natin sa kaharian at gagawing honorary knight kung nagkataon. Kung sila nga lang raw ang tatanungin ay di nila papakawalan si Van Oza lalo na para sa kanilang guild ngunit kung para raw ito sa ikabubuti ng karamihan ay why not shocknut, ika na nga ni Manong Doggy. Napaisip naman ng bida natin at tila malaking karangalan nga raw ito sa mundong ito, ngunit sa isip-isip ay dayo lang naman daw siya dito at kung tutuyusan ay wala naman siyang pagnanais na lumaban sa mga demons, kaya agad tinanggihan ng mungkahi sa kanya at wala raw siyang interes sa offer nila. Pakalabas ay nagulat na nga ito sa itsura ni Fenris, at kung napalaban daw ba ito sa halimaw habang wala siya. Hanggang sa dito may pa-flashback na nga si Fenris na kumuha ng cooking lessons habang busy si Van Oza kanina, na sa kasamaang palad ay nauwi lamang sa isang pagsabog at sa pagluluto nga ulats itong si Fenris, ngunit sa loob-loob ay todo-todo ang kadesididuhan dahil ito nga raw ang daan sa puso ni Van Oza. Sana all na nga lang dito kay puro yabang na hero na habang relax ay target na nga ang bida natin na usap-usapan ng lahat at perfect raw na kanang kamay niya kaya ipadala na raw sa kanya ng mapakinabangan na. Umabot na nga ng isang buwan ay nangungulit pera ng kaharian na kunin si Van Oza,
Ngunit kahit anong kulit nga raw nila ay ganoon pa rin ang sasabihin niya at ayaw niya nga raw, ika na nga ng ating bida. Lubos kinabwisit na nga ito ni Fenris at kung nais nga raw ni Van Oza ay banatan niya na ang mga ito nang hindi na bumalik pa. Relax lang ito naman dinamay pa si Manong Mensahero sa ginagawa lang naman ng tao ang iniutos sa kanya, ika na nga ng ating bida sa nabibwisit na dalaga. Samantala, tila nag-enjoy naman na sa pagsasaka si Ate Amazon na katulong si Saib, na ayon nga kay Van Oza ay tila mas may effort pa dito kaysa sa training nito. Sa gubat naman ay pinakitang tinuturuan ni Fenris si Ate Archer, na dapat huwag raw puro puno ang tina-target. Ayon naman kay Ate Archer ay masyado nga raw cute ang mga ibon para panin niya lamang, at kahit anong gawin niya raw ay di niya magawang saktan ang mga ito. Singsing naman ang ibinigay ni Van Oza kay Ate Mage na nilagyan niya raw ng kapangyarihan ng mas mapalaki ang magic capacity ng dalaga. Agad naman itong tinanggap ni Ate Mage hanggang nang makaalis ang binata ay sinubukang isuot sa ring finger niya ngunit agad natigilan ng pigilan ni Fenris at subukan nga lang raw nitong ilagay sa ring finger niya nang makita niya na agad si Papa God, hihihi. Maging si Bali Rosa ay pinagdiskitahan na nga rin ito at binanatan ang Caterpillar na kalaban nito, at tigil-tigilan nga raw nila ang mga kaartihan nila at pagpapapansin sa asawa niya, banat na naman nga ng may saltik na dalaga. Kinagabihan ay samalubong na nga sa kanilang lahat ang mga pagkaing ibinida ni Fenris. Abat ang sarap daw ika naman nilang lahat at napaisip kung luto raw ba talaga ito ng dalaga at kung papaano ito natuto sa pagluluto. Kwento na nga ni Fenris na every time nasa guild itong si Van Oza ay sumisingit daw siya ng cooking class, na sa una ay inakala niyang walang kwenta at pwede naman daw ata gamitan ng magic, hanggang sa kalaunan ay nagustuhan niya na raw, dahil ibang-iba raw sa dating siya na puro pagpapalakas lamang ang alam sa mundo. Dito lubos ibinida na nga rin ni Fenris ang curry na ginawa niya para kay Van Oza, na kalaunan ay happy-happy na nga at nagustuhan ng binata ang niluto niya para rito. Sa gitna ng kanilang pagmomoment ay nagmomoment naman si ating pusa sa labas ng kanilang bahay at tila sila ay sinusubaybayan. At dito agad nakilala na nga si Fenris, ang pinakakinatatakutan, ang pinakamatapang na babaeng warrior nga raw ng Dark Army at lubos pinagtataka kung ano ang ginagawa kasama ang mga tao, hanggang sa nagulat na nga nang biglang lumutang sa likod niya itong si Fenris. Pinatuloy na nga nila ito at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanila at bakit nandirito. At imposibleng bumisita lang ito sa kabila ng pagiging sip-sip nito sa Dark One. Ay grabe siya, di ba pwedeng napadaan lang, ribat naman nga ng pusa sabay nagulat nang sabihin ni Fenris na asawa niya itong binata, at kasal na nga raw siya kaya huwag daw masubok-subukan ng pusa na manggulo sa kanila. Lubos pinagtaka nga rin ng pusa kung bakit tila relax lang ang binata kahit nasa presensya ito ng demons, at kahit gamitin niya raw ang ability assessment magic niya ay wa-effect sa binata at wala siyang nababasa. Na kailanman di raw pamalya kahit sa mismong Dark One pa. Teka ako lang ba o talagang tila nagbago na yung De La Veza Forest, at ni anino ng anumang magic beast wala na sa lugar na ito, pagtataka na nga ng pusa. Dito na nga niya nalaman na kagagawa nito ng binata, at ginamitan nga ni Van Oza ng purification magic kamakailan. Hala siya ikaw yung umubos sa puwersa ng Dark Army na nakakuta sa De La Veza Forest, ibig sabihin ikaw umubos sa puwersa na pinangungunahan ng kapatid mismo ni Fenris, si Feng Errol. Imposibleng hindi mo ito alam Fenris, banat na nga nito sa kanila. Tumahimik ka na uli Minas, ribat naman ang bida nating dalaga. Lubos na bahala na nga si Van Oza at kung totoo raw ba ang sinasabi ng pusa, oo naman itong dalaga ngunit kilala niya raw ang kanyang kuya na mas magagalit kung kakaawaan ang kanyang pagkamatay. Tsaka kasalanan din naman daw na kuya niya na masyado itong naging kampante, sa kabila ng pagiging isa sa miyembro ng Dark One's Infernal Four. Tsaka desisyon kung maging asawa ang lablab ko at walang makapagpapabago doon, ika na nga ni Fenris, di na nga sinasadyang marinig ito ng mga knights at lubos na gulat na ang nagtuturo sa kanila all this time ay ang kinakatatakutang si Fenris, at dito sumingit na nga rin ng pusa na kung maaari ay magkaroon daw sila ng mock battle nitong bida natin, at naiintriga raw siya sa kung ano ang nakita ni Fenris sa katauhan niya habang itong si Fenris naman ay nabuwisit na naman at may pa mock battle pa raw nalalaman ang pusa sa type lang daw nito ang asawa niya. Ayun nga at natuloy din naman ang mock battle ng dalawa sa labas, kung saan nagpasiklab na nga ang pusa ng kanyang kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, at sa gulat ng pusa ay malayong-malayo ang agwat ng kanilang kapangyarihan, hanggang sa sumuko na nga lang ito sa kanilang laban. Kinabukasan ay agad nagsorry naman si Van Oza sa mga knights at di niya nga raw sinabi ang totoong pagkakakilanlan ni Fenris, dahil ayaw niyang mas maging komplikado ang sitwasyon nila, at kung nais nga raw nilang i-report sa kaharian ay walang magiging kaso sa kanya. Dagdag naman ni Fenris na di na siya member ng Dark Army at tanging sa asawa niya na lamang ang kanyang loyalty. Dito na nga ipinabatid ng 4 na knights na wala silang anumang balak na i-report ito sa kaharian, lalo na raw at malaki ang utang na loob nila kay Fenris na matyaga silang tinuruan kahit mang tanga silang lahat.
Lubos namang nagpasalamat sila Ban Oza ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na naman ngang dumayo itong papansing pusa na may kasama pang ang resback na mga dragon. Nagulantang na naman nga ang knights at isang dragon lang daw ay kayang magwasak ng isang bayan, much more pa raw itong sandamakmak na kasama ni Uli Minas. Kung susuko raw itong si Ban Oza ay baka pagbigyan niya pa raw itong mabuhay. Ngunit sa gulat ng pusa ay natuwa pa nga ang binata at first time niya raw nakakita ng dragons. Abat nang bibwisit ka pa, o siya tikman mo ito, banat na nga ng pusa. Ngunit bago pa man makabura ng atake ang mga dragon ay basic kinurukuryente lamang ito ni Ban Oza, di na nga makapaniwala ang pusa kaya ayon, nakitakbo na rin kasama ang mga bomb-atsing dragons. Lubos na mangha na nga si ating macho at sana raw nakaisa man lang siyang dragon nang makuha niya ang titulong Dragon Slayer. Edi try natin, ika na nga ni Ban Oza sa dalaga, at iba to nga lang daw nito ang palakol. Siyang tunay nga, gawa na rin ng suporta ng ating bida ay nagawa nitong sugpuin ang isa sa mga dragon. Na siya na ngang nagbigay dito ng titulo na Dragon Slayer. Ano pa nga ba at nainggit din tuloy ang ibang knights na pinagkaguluhan na nga si Ban Oza, habang sa kung saan ay nasaksihan naman ito lahat ng Dark One na nabahala na nga sa lakas ng ating bida at napatayo sa kanyang trono. Patayo na rin guys ng like at subscribe ko dyan. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Di pa rin nga makapaniwala itong si Blossom na may titulo na siyang Dragon Slayer, base nga sa nakaraan nilang laban kung saan gamit niya itong Asarol na lubos kinamangha ng ibang tropa niya, hanggang sa kalaunan ay nagpaalam na itong si Bali Rosa at magpapatuloy na raw siya sa kanyang training. Na-inspire na rin tuloy ang iba na mag-training na rin sabay pakita ng mga luha ni Bali Rosa at naiinggit sa titulong nakuha ni Blossom at pangarap daw ito ng lahat ng knight. Kung siya nga lang daw sana yun ay naibalik na sana niya ang noble status ng kanilang pamilya na inalis sa kanila. Sa gitna ng pagdadrama nito ay bigla na lamang may kumausap dito, kung saan tinatanong siya kung may alam daw sa lugar na yun at tila may hinahanap na kaibigan. Nang tanungin ni Bali Rosa kung sino ang kaibigan nito ay sinabi na nga nitong si Fenris na kinabahala na nga ng dalaga dahil ibig sabihin nito ay taga Dark Army itong lalaki. Tinutukan na nga niya ito ng espada at tinanong kung ano raw ang kailangan ng lalaki kay Fenris. At nakadepende nga raw sa sagot nito ang kapalaran nito sa espada niya. Di naman ito tinanggi ng lalaki at sinabing taga Dark Army daw siya. Ngunit di raw siya nandirito para manggulo, bagkus ay nais lamang daw kumustahin ang dalaga. Nag-iwan na nga lang ito ng mensahe kay Bali Roses sabay nagpaalam, at nagpakilalang si Gozel. Walang ano-ano'y dumating na rin sa eksena sila Ban Oza kasama itong si Fenris at kung okay lang daw ba ang dalaga. Okay nga lang daw siya sabay ibinalita sa dalawa ang tungkol kay Gozel, isang taga Dark Army na hanap itong si Fenris. Nagulat naman si Fenris dahil wala siyang kilalang Gozel, at sinabi kay Bali Rosa na isa lamang itong peking pangalan, dahil na-detect raw ng barrier na gawa ni Ban Oza ang pagpasok nito kanina, ngunit ang lumutang na pangalan dito ay Dark One. Natigilan na nga lang bigla si Bali Rosa at nang inig sa kinatatayuan nito, at di makapaniwala na ang nakaharap niya kanina ay ang mismong Dark One, na ayon kay Fenris ay Gol ang tunay na pangalan. Hype na yan, tinutukan ko siya kanina ng espada, katapusan ko na ba, nanginginig na tanong na nga lang ng takot na dalaga. Kinabukasan ay rekta pumunta na nga ang Dark One sa bahay na kanilang tinitirhan, na siyang sinalubong naman nila Ban Oza. Sa isip-isip naman ng Dark One ay di raw ba natatakot sa kanya ang ating bida at tila relax lang siyang kinakausap, nakabaliktaran sa reaksyon nitong si Bali Rosa. Rekta tanong na nga itong si Fenris kung nandirito raw ba ito para ipaghiganti ang pusa-pusa niyang kanang kamay. Ngunit binara lamang ng Dark One at rekta pinasaringan na nga ang ating bida, at huwag na raw silang magpaligoy-ligoy pa sabay imbita kay Ban Oza na maging miyembro ng Dark Army. Ayaw ko, agad na sagot naman ni Ban Oza, na kinainis ng Dark One at kahit personal na raw niyang niyaya ay ganoon pera ang sinagot sa kanya. Tsaka bakit daw hindi nito pinagsisilbihan ng hari ng mga tao sa ganitong antas ng kanyang kapangyarihan, di porket tao ako ay panig na ako sa matabang bansot na yun. Tsaka di ako nagmula sa mundong ito, at wala akong pakialam sa sigalot nyo sa isa't isa. Ika na nga ni Ban Oza na sinigundahan din ng kanyang asawa at wala nga raw kagustuhan ng ating bida na makipag-away at makipaglaban sa kung sino man. Kwento mode na nga ang tatay Dark One mo ukol sa digmaan ng mga tao at demons, na 500 years nang nangyayari at nagsimula sa pinakauna pang Dark One na nagmula raw sa ibang mundo, na kanilang tinanggap noong mga panahong inaapi ng mga tao ang mga demons na katulad niya. Doon na nga raw nagugat ang digmaan ng mga demons kung saan tao ang naging pinuno nila, at ng mga tao na ni-reject ang hero na yon. Sa nagdaang 12 henerasyon ng Dark Ones, at bilang kasalukuyang Dark One, ay wala raw siyang interest na pamunuan ng buong mundo, ngunit siya parang daw ang hari ng mga demons at di niya raw basta hahayaan lang na mapunta sa mga tao ang isang banta na katulad ni Ban Oza, kaya kung siya nga raw itong ating bida, ay sumangayon na lamang ito sa iminumungkahi niya.
Sa kabila ng orang inilalabas ng Dark One at pilit pagkumbinsi kay Van Oza ay wa-epek pera nito sa ating bida, na mariing tinanggihan ang offer ng Dark One, at wala raw ni sa panaginip niya ang planong pumanig mapa sa tao man o sa demons. Kalaunan ay natawa na nga lang ang Dark One, at iba din daw talaga itong si Van Oza, ngunit di raw ibig sabihin nito na sumusuko na siya sa ating bida, dahil babalik daw siya, sabay namang kay Bali Rosa at di man lang daw natinag sa presensya niya, bukod dito kay Van Oza. Ngunit ang di niya alam na nigas na sa takot kanina pa. Bangag nang nagising ang dalaga dahil sa stress na nadama nito, at dito kinagulat na nasa tahanan na naman nila ang kinatatakutan nitong Dark One at kinukulit na naman ang ating bida. Paulit-ulit na nga itong nangyari at tila nagka-interes na rin dito kay Bali Rosa, ngunit todo iwas ang dalaga sa Dark One na bida-bida. Isang araw ay nakarating na nga ito sa kaharian, at nabalita ang paulit-ulit na pagbisita ng isang di kilalang demon na lubos nilang pinagtataka. Ayon pa sa kanilang spy ay namamataan itong napapadpad sa demon's territory at doon bigla na lamang nawawala ng paulit-ulit. Kinabwisit na nga ito ng hari at ang kapal daw ng ating bida na paulit-ulit silang iniinda. Ayon pala at sa Dark Army mapupunta, edi magkaalaman na. Banat na nga ng hari at uutusan na sana ang mga sundalo niya na lumusab sa ating bida ngunit agad pinigilan ng prinsesa at di raw sila sigurado sa mga aligasyon ng spy nila. Baka ikagalit pa raw ito ng hero at tuluyan ng pumanig sa Dark Army. Mas mabuting kausapin nga raw nila ang ating bida at hindi puro patawag lamang, di naman ito pinakinggan ng hari at nagalit pa nga, sabay singit ng bida-bidang hero at bigyan nga raw siya ng mga sundalo at siya na ang bahala sa bida raw nating gago. Samantala, busy naman itong si Van Oza at napapaisip na gumawa ng negosyo gamit ang balat ng mga dragon, nang may pangsustento raw sila sa kanilang buhay. Biglang singit na nga ang kanyang nag-aalalang asawa at kung di raw ba nagsisisi ang ating bida na hindi tinuloy ang kanyang pagiging hero under ng kaharian. At sanay mas maganda raw buhay nito ngayon at mayaman. At baka kaya ayaw daw nitong labanan ng Dark Army ay dahil sa kanya, ika na nga ni Fenris kay Van Oza. Pinabulaanan naman ito ng ating bida at ayaw niya lang daw talaga na gamitin ang kanyang abilidad sa pakikipag-away at pakikipaglaban. Kaya lablab kita ubod ka ng kabaitan sa kabila ng iyong kapangyarihan, banat na nga ng kanyang asawa. Natigilan na nga lang ang dalawa nang biglang may bumisita sa kanila, at dito pinakita na nga ang bida-bidang hero ng kaharian na siyang kapalmukha siyang pinuntahan. Ano Van Oza banatan ko na yang baliw na yan, pabulong na nga ni Fenris sa ating bida na agad din naman niyang pinigilan. Hoy supot, balita ko tropa na kayo ng Dark Army, pero bibigyan kita ng choice, na maging kakampi ko para talunin ang Dark One, o ang maging traidor at mamatay sa espada ko ngayon, banat na nga sa kanya ng self-entitled self-centered gwapong-gwapo sa sariling kinyo lang sa arugang hero. Bigla na ngang naputol ang dalulo moment ng baliw na hero ng mariing tanggihan nito ni Van Oza, at wala nga raw siyang plano na pumanig mapa sa kanila man o sa Dark Army. Edi wow mamatay ka na, banat na naman ang puro mouth na hero ngunit sa pagkakataong ito ay sila Bali Rosa naman ang nagtanggol dito sa ating bida at di nga raw masamang tao itong si Van Oza. Abat ayaw pa rin talagang magpaawat ng hilaw na hero at binanatan maging ang mga dalagang nagtatanggol kay Van Oza. Mukhang wala na akong choice, since ayaw mo kaming pakinggan at di din naman kita mapagbibigyan, ay ako na lamang mag-a-adjust at lilipat sa kung saan. Masayang sinang-ayunan naman ito ng kanyang asawa, maging ng mga knights at hayaan na raw sila ng ating bida na sumama sa kanila, at sa tanan daw ng kanilang buhay ay malinaw na sa kanila ang katotohanan, na ang pinaglalaban nila dati ay puros kasinungalingan lamang. Tsaka nasa ayos pa ang mga utak namin para sumunod lamang sa baliw na lalaking yan, na walang pakialam sa ikakabuti ng sangkatauhan. Abat ayos kayo makikita nyo hinahanap nyo, banat na naman ng hero ngunit natigilan ng makita ang pagkas ni Van Oza ng isang pangmalakasang teleportation magic at di makapaniwala since di niya ito kayang gawin. Sa gulat ng lahat ay nawala na nga ang ating bida kasama ang mga dalagita pati na ang kanilang taniman, maging ang buong bahay ay kasama ng mga itong nawala. Dito na nga dumating sa eksena ang Dark One na di pa kilala ng mga ito ngunit nakilala ng spy bilang contact daw nila Van Oza. Agad pinalibutan na nga ito ng mga sundalo ngunit nang mapansin na nawawala na ang bahay ng ating bida at inakalang kagagawa ng mga sundalo ay mala super saya na nga itong nagalit, sabay tinawag ang lahat ng kanyang puwersa, at ipakita nga raw nila sa mga tao ang hinahanap ng mga ito. Yehe na nga itong si Ate Pusa nang marinig ang kanilang Dark One. Habang ang bida-bida namang hero ay kumar-aypas na nga takbo nang marinig ang gigil ng Dark One. Samantala, na-teleport na nga sa ibang lugar sila Van Oza kasama ang kanilang bahay at taniman, na ayon sa ating bida ay parteng kanluran ng Royal Capital malapit sa bayan ng Hafto. Happy-happy na nga ang lahat at siguro naman daw di na sila masusundan ng baliw na hero sa lugar na ito maging ng Dark One, na kinahinga na nga ng maluwag ni Bali Rosa at inasar pa nga ni Blossom na nakawala na sa Dark One na tila type ang dalaga.
Palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.